po si Dean Ted Pastrana ng San Sebastian College of Law. Dean, maganda umaga po. Hi, good morning, Ted. Good morning. Salamat sa panahon. Naabalitaan nga po namin na kayo po ay isa sa mga iniimbita dito po ng komite sa Kamara, ito hong Committee on Constitutional Amendments, pero hindi ho kayo nakadalo. Bagamat siguro baka kayo nagbibiro ho lamang sa inyong post, pero may sinasabi ho kayo na ang gusto ho ninyong ipanukala ay buwagin na ang Kongreso. Ano pong pinanggagalingan nito, sir? Actually, oo nga, hindi ako nakarating, no, kasi I have a prior commitment. Nagpadala ako ng sulat kay Congressman Rodriguez, no. At any rate, yes, I understand you saw my post yata on Facebook, no. Yes, that's partly partly biro, pero palagay ko isa sa mga kinakailangan nating ayusin sa ating salikang batas yung pag-switch siguro sa unicameral, no, instead of yung bicameral. Alam mo naman siguro kung ano yung mga kaguluhan na inaabot ng ating Kongreso sa ngayon. Palagi ko napapanahon din na tutukan yon, no, para hindi medyo naguguluhan ako doon sa bicameral system natin, yung may House pagkatapos may Senate, parang hindi akma sa ating sitwasyon pampolitika. Yung pong sinasabi na maganda naman ang disenyo nito di po ba? Yung pong pagkakaroon ng check and balance mismo sa legislature. Ano ho ang inyong take doon? Maganda, no? Oo, sana. I mean, in principle, no? Kaya lamang pagdating dito sa ating realidad, hindi rin naman gumagana yung check and balance na yon, ano? At alam mo naman kung anong nagaganap sa mga bicameral conferences, no? Ayan, ito nga yung ating kinasasadlakan ngayon. Ibig sabihin, hindi gumagana yung check and balance na yon, Ted. Opo. Kung sakasakali po na mag-unicameral tayo, meron na ba kayong ideya? Ano pong nito? Ano ho ang model nito? Ito ho ba ay French model ho ba ito? Ano ho bang mga modelo po natin dito? Ito ba ay British model? Oo. Ito ho ba ay Malaysian model? Singaporean model? Paano po? Actually, Ted, sa totoo lang, when I posted that, no, it's in response to yung current events natin ngayon. At wala pa akong masusing pag-aaral, no, na ginagawa kung ano ba ang nararapat sa atin. As a matter of fact, naisip ko, sakaling ako matatanong nga tungkol diyan, ano ba, halimbawa yung mga bawat probinsya natin, i-represent lang ng tigi ilang representante sa magiging bagong kongreso, no? Ang purpose paliitin ang numero kasi parang bloated yung ating House of Representatives tapos meron pa tayong 24 na senators, no? Uh, if you mean ano yung magiging function nila, tayo ba ay pupunta naman sa parliamentary system of government? Hindi ako prepared na magpanukala ng ganon, no. Kasi you mentioned the British system, as you know, parliamentary ang format nila doon, no. uh, I hindi ko naiisip, no, na gagalawin pa natin yung presidential system, no, kasi alam mo ang mga Pilipino gusto nila talaga directly sila tayo ang nag-i-elect ng ating mga leaders, no. So it's still the same, no, na merong legislature tapos meron tayong executive department, nandiyan pa rin of course yung ating judiciary. At yung check and balance ng yung presidente at saka ng legislatura nandun pa rin sana, no. Hindi yung ipofuse natin yung legislature tapos sila din yung pipili ng ating yung silang pipili ng prime minister. Hindi wala yun sa aking naiisip, Ted, no. Opo. Pero kung sakasakali nga po, para ho, kumbaga po, again, hindi naman siguro ikasasama ng loob ng mga nasa Kongreso ngayon, both houses, na let the debate begin, di ba? And the discussion begin. Opo, para ho, pag-usapan na po ito talagang
elephant in the room. na, na, I agree. I agree. Kaya nga ako nagbibiro, ano? mm, Kasi sabi ko, kung pupunta ako, tapos ang aking panukala ay ang pag-abolish no, ng Kongreso, ng House mm, of Representatives, at saka, syempre hindi lang naman mm, House, no? mm, mm. Baka ka kumakontempt ako at hindi na makalabas, magpapasko pa naman. Opo. Sana hindi nila mamasamain, no, na palagi ko napapanahon na talagang pagtuunan ng pansin, no, na rebisahin ang ating kasalukuyang sistema dito sa ating legislature, no. Opo. Napakalaki, may mga party list representatives pa tayo. Pagkatapos yan, ganyan nga yung nangyayari. Mm, Pagdating naman kasi sa lawmaking, yung aktual na kaganapan, gumagawa naman sila mga technical working group, mm, nag-iimbita sila ng mga experts, no. So in other words, there will be, whether the number, no, ng ating legislature is small, lean and mean, ika nga, magagawa yung function at matutupad pa rin yung representation na tinatawag, no, ng hindi ganyang ka-bloated ang ating opo. legislature. Opo. Din, ano ho ang inyong kaisipan sa mode of amendment na katanggap-tanggap? Sa inyo pong palagay, ano po ang mode of amendment, sir? Alam nyo, isa lang ang natitira, no, given the circumstances that we're in right now. Hindi pwedeng yung Kongreso mismo through a CONAS or Constituent Assembly ay sila pa rin ang mag-aamyenda ng ating konstitusyon, no. Medyo may issue tayo ng kredibilidad sa ngayon. Palagay ko Constitutional Commission ang ating ang natitira. Mhm. Hindi naman pwede hindi pwede yung People's Initiative lang, no, kasi Mm. major itong pinag-uusapan natin, major. So Yes, palagay opo. ko hindi obra yung ganon. Mm. Bukod sa So, masalimuot yung People's Initiative, I'm sure uh, matagal mo na itong sinusundan, no? Panahon pa nung pirma, no? mhm, mm. May initiative na yung tao mismo mag-propose, masalimot 'yon. Opo, Kailangan mo opo. siguro mga 8 million signature sa Mm, panahong ito. mm. Kaya isa na lang, palagi ko isa na lang yung natitira, isa na lang, which is to form a constitutional convention, no? Mhm. Mag-constitutional convention. Opo. Din yung po ding sinasabi ng iba na hindi kasi ang original sin talaga dito, hindi naman itong mga proponents kasi hinahalal naman sila ng tao. So, dito ho talaga daw ang problema natin, hindi yung form of government, hindi itong mga nakaupo ngayon sa Kongreso at Senado, kung hindi yung mga bumoboto sa kanila. Meaning, yung ating mga butante ang problema. Ano pong take nyo doon? Ah, well, it's a long-running debate, no? And I agree with you there. Kaya nga lamang, parang ang tanong ano ba ang problema, yung manok ba o yung itlog, no? We have this kind of electorate, no? Because of our politicians also. 'Di Mhm. ba? Mm. Yung sistema ng yung tupad, yung aga, at kung Akap. ano-ano pang Mm, mga AKAP, rather, I'm mm, sorry, mm, at kung mm, ano-ano pang mga dole-out system na ginagawa natin. mm, Yun yung nagse-shape nung kung sino rin ang mga nai-elect natin na mga mm, mga mm, leaders, mm, no. mm, That is problematic. And I don't want to insult naman our voters, no, as if they're not capable of oo, choosing mm, capable leaders, no. opo, Uh, I mean, I see that as a problem. I see that as a problem, pero palagay ko hindi mm, tama, no, na ang buntong pa ng sisi ay sa mga bumoboto. Kasi kung maayos ang ating mga leader, no, di hindi sana magiging ganyan ang sistema natin, Ted. Shepherd ng maayos, mhm. at hindi tayo masasadlak sa ganitong sitwasyon. Opo. So, din kung sakasakali po, kasi matagal na po ito, 'di ba? If you recall, FBR time, no, after the Cory administration, pinag-uusapan na yang tiyatsa na yan. Pero laging kapag nakaupo na yung presidente, laging may debate sa interes ng nakaupo. Lagi itong isasantabi. Sinisimulan lang, pero talagang hindi po umuusad. Ngayon po pinag-uusapan na naman ito.
sa inyong palagay din, kapag ho hindi binago ang ating kasalukuyan po na forma ng lehislatura and system of government, at dito po tayo masasadlak, ano ho bang inyong pangitain po na mangyayari sa ating bayan? Wow. Well, Ted, unang-una, no, yung timing, talagang kailangang makonsidera yung timing. At sa akin palagay, ay hindi rin tama naman, no, na gagawin natin ito sa last 2 years or 2.5 years na termino ng nakaupong Pangulo at ating mga nakaupong leaders, no. Talagang palagay ko dapat ipagpaliban, no? Kasi kung magko-constitutional amendment tayo o revision sa panahong ito, eh parang kahina-hinala, no? Kasi palagay ko ang mauunang ano diyan term extension, hindi yung form of government, Mm, hindi yung age ng ano, kasi maraming panukala pati yung mm, pagbaba ng edad ng ating mga leaders, let's say mm, from 35 to 30, from 40 to 35 para sa mm, presidente. mm, Ah, palagay ko baka mauna pa yung yung term extension, no? mm, Kaya naghihinala ang ating mga tao sa objective ng mga nagsusulong, no? I'm not saying that is the objective of the current the current committee. Ang sinasabi ko lamang talagang medyo hinay-hinay lalo na't nandito tayo sa ganitong panahon. Palagi ko hindi tama talaga na i-tinker ang ating constitution right at this moment. Yun mhm. nga, pero which brings me to your point naman, no, na bakit pagdating naman ng halimbawa Yes. may bagong leadership, hindi rin pinagkakatiwalaan no na mag-tinker ng constitution. Pero palagi ko mas maganda 'yon kung may bagong nakaupo at saka pa lamang natin rerebisahin ang ating constitution. Hindi yung pag nandun na sa second half, no, Mhm. kasi medyo 'yon Mhm. doon nagkakaroon ng hinala kung bakit nyo gagalawin yan? Kayo patapos na kayo sa inyong pwesto, di ba? Ganun yung istorya nung pirma, kung maaalala mo, back in the Mm, 90s, no? mhm, mm. Opo, opo. Din, sorry po, no. I just would like to ano no, to again move further pa dito po sa usapin po ng problema natin sa sistema at kasalukuyan pong kinasadlakan. Ano ho ang inyong kaisipan dito? Yung um, mag-resign ang presidente kasama ang vice presidente, paupuin po yung pangatlo doon sa line of succession. I'm sorry, yung una sa line of succession after VP, and then tumawag po ng panibagong halalan at simulan po ang pagbabago na dito po sa ating pong gobyerno. Ano ho ang basa niyo doon sa kaisipan na yon? Maiba lang po ko sandali. Yes, Ted. I have my own reservations, no? First of all, I think full disclosure, I'm the Dean ng San Sebastian College of Law, no? At alumna namin ang pangalawang pangulo ng Pilipinas. Sinasabi ko lamang 'yan para walang baka sabihin sinasabi ito ang aking posisyon dahil Mm. dahil ang Vice President ay graduate ng No. San Sebastian College of Law. Mm. What I am saying, Ted, is siyempre yung constitutional succession naman ay naantiyan, no? Mm. At isa yang sinasabi mo na kung halimbawa mawawala ang Pangulo at ang Vice Presidente natin, then we can call for an elections, no? Ang ano lang yan is mapapadali lamang yung ano natin. Hindi tayo kailangan maghintay ng Taon. dalawa pang taon, no? Mm. But will that really solve our problem? Ang 'di ba, ang kasalukuyang problema natin hindi naman nandoon sa executive. I mean mainly, but nandoon ngayon sa ating legislature, no, na inaakusahan na Mhm. nagsisingit ng Mhm. mga proyekto, no, Mm. tapos yung iba ay ghost, et cetera, et cetera. I mean, I don't want to dwell on Mm. that, no, but Okay. what I'm saying lang Mm. is Mm. I really wonder whether that will solve our problem at the Mhm. moment, no? Mhm. Pero Fresh elections, given the very heated mm. situation natin Mm. ngayon, Mhm. ewan ko lang kung ano. I'm not saying, Okay, opo. Yes, sir. Ted, Yes, sir. I'm not saying that's a bad idea, no? What Opo, I'm opo. saying lang is, Okay. Kaya ko uh, po natanong yan din dahil nga
kinasadlakan natin ngayon na may ganyan ng mga kaisipan, di ba? Oo, na para ho, kumbaga, walang tiwala sa Panguluhan, baka humadamay hanggang sa Malacanang eventually itong istoryang ito, may issue po ng impeachment ni VP Sara. Kaya ho ito na itanong ko kasi ano ang beauty kung meron man kung tayo ay nasa parlamentaryo? Meaning, kung sakasakali po, oo, na merong presidente na nakaupo o kaya po naman ay yung punong ministro o nasa sangkot dito, papaano po yung system ng mabilis na pagpapalit na nakaupo na hindi ka mag-aantay ng 6 na taon? Alam niyo ho yung kasi ngayon sa impeachment na lang dadaan sa lower house kapag kaalyado, kapag hindi kaalyado, ang bilis pagdating sa Senado, kaalyado ng ini-impeach, alam niyo ho yun, para nawawalang saysay ang lahat So ano ang inyong kaisipan doon na ang beauty dito ho sa pagbabago, kasi kapag ho talaga namang klarong-klaro na wala ng tiwala ang mamamayan sa nakaupo sa itaas, mabilis yung pagpapalit. Although sabi nga nila, baka naman maya ka nagpapalit. Depende nga yan sa nakaupo. Ano po yung kaisipan doon din? Siguro naman nakita ninyo doon yung sa attempt, no? Itong impeachment ng ating pangalawang pangulo. Medyo di ba, may questionable yung pagkaka-impeach ng Vice President. Tapos dineclare nga ng ating Supreme Court, no, na unconstitutional yung proseso. You can that is an argument against against that parliamentary form of government. Can you imagine, no, if you can muster enough votes, no, in Congress or in Parliament to unseat the Prime Minister? 'Di ba? Para yung mga ganon. I'm sorry, Ted, we just don't have yung experience doon sa yung ganyang parliamentary form. Bata pa kasi ako nung may batasang pambansa at yung presidente at prime minister. I'm talking about the 1973 Constitution, no. At hindi ko maisip masyado kung ano yung dynamics nung panahon na yon, para ma-analyze natin yung ba'y naaangkop sa atin, no. Pero siyempre kung history ang ating pagbabatayan, hindi rin bumagay sa atin yon, kaya nga tayo nagkaroon ng 1986 EDSA. Anyways, I don't want to digress do sa but just to address that simple point, no. Yes, in a parliamentary form of government, no, where you have the parliament, tapos sila pipili ng ating prime minister, mabilis talaga. At nangyayari yan sa Britanya, no? Kahit nga sa Japan, 'di ba? Mabilis din silang nakakapagpalit din sila ng kanilang prime minister ng hindi dumadaan ng napakaraming kaguluhan, no? I perfectly understand, no? That yung impeachment could be a very troublesome process para sa atin, divisive, etc. Kaya lang pag titingnan mo rin, hindi naman yung konstitusyon natin may problema doon kung hindi yung mga tao. Yung mga tao, yung nag-i-impeach, yung ini-impeach, yung mga ganun. Alright, sige po. So basically po, we are going to go back to the same conundrum din, no? Kasi isang statesman ngayon na nakikinig sa atin, nanonood sa atin, ang nagbigay ng reaksyon. Eto, babasahin ko I don't think there's something wrong with the system. It's the people we vote into the system that is wrong. Ito po ang sabi ng isa sa mga statesman na nakikinig ngayon sa ating pong programa din. So para bagang babalik tayo sa the same conundrum, no? Ano ba na una? Itlog o manok? Hindi ba din? Di ba? That's, before you read that statement, that's exactly my last sentence, di ba? Hindi naman yung proseso ng na meron tayong impeachment process, no. Hindi yun Yung mga tao talaga ang mukhang problematic. Hindi yung tao natin, hindi yung ating mga citizenry. Hindi yung botante, kung hindi yung hindi yung mga tao na i-elect natin sa public office. Opo, ang problema ho lang diyan din, di ba nga, again, ay yung mga botante na sila po ang pinanggagalingan ng lahat ng poder na ito. Ang problema lang ay yung paggamit nung kanila pong ihahalal doon sa resources ng gobyerno para palabasin doon sa botante na utang na loob mo sa akin ang tinanggap mong biyaya at ayuda. Hindi po ba parang
yun ang hirap dyan eh. Oo, gagasta ka muna ng pagkalaki-laki, bilyon para mahalal in the Senate, first term ka, and then pagkatapos nun, meron ka ng resources na gagamitin nang sa ganon, itong mga politiko na titimon doon sa mga botante, magiging luluhod rin sa akin kasi nga nakikinabang sa akin. And that is the start of everything. Di ba din? Ted, I leave that kind of commentary sa iyo, no? That's right down your alley, no? Kaming mga academics, ika nga, no, we'll stick to ano. But yes, I share your observation. Okay? Tama ka diyan. Oo. Again, sige po. So, again, dito po sa ating pinag-uusapan, po, sa inyo pong palagay, kaninyo, na panahon na ho naman talaga para pag-usapan po natin ang pagbabago sa sistema ng ating legislatura. It's about time to talk about this, debate about this. No? Yes, it's about time that we talk about it so that when the next administration comes in 2028, we'll be ready with the right proposal, kung ano yung mode natin gagawin. But let me be be very clear about it, no. This may not be the proper time to amend the Constitution. Yun ang aking pananaw, no. At ang isa pa, palagay ko dapat konsultahin din nila yung taong bayan, no, kung sa palagay ba nila ay napapanahon din ang pagpapalit o pag-amyenda o pagrebisa ng ating saligang batas, no. Kasi baka mamaya usap tayo ng ganito, tapos yung people pala on the ground, yung mga taong bayan ay hindi naniniwala na dapat magpalit tayo ng saligang batas or mag-amyenda ng saligang batas. As a matter of fact, maganda yung sinasabi ni former COMELEC Chairman Christian Monsod. Ang tanong nga dito, ang Pilipino ho ba, ilan sa kanila ang nakakaunawa sa provision ng saligang batas? Di ba? May ganun siya sinasabi. Di ba? Di ba, Din? Ano ho? Alright. Kaya naman yung saligang batas dapat talaga itinuturo. Itinuturo hindi lamang sa law school, hindi pinubusisi sa law school, kung hindi sa lahat ng lahat ng level ng mga paaralan eh. Opo. Sige po. So Din, salamat na marami. Maliban na lamang si Chacha siguro. Kung may tanong ka ba kay Din, Ma'am Vice Mayor? Chacha? Oo. Teka, Vice Mayor Kasi talaga. artistahin ka eh. At saka maganda ka naman din talaga. Oo, tsaka medyo maganda nga ako, kagaya ni Vice Mayor. Sige. Pero mas cute si Attorney Ted. Attorney, question lang po. Curious ako yun po bang CONAS ang tatapos din kaya sa problema natin sa political dynasty? Magkaibang usapin, no. Pwede naman sila na itong ating kasalukuyang Kongreso ay magpasa ng batas against sa political dynasty. Hindi natin kailangang magbago o mag-amend ng constitution tungkol diyan, no. Kasi meron naman talagang polisiya ang ating saligang batas against political dynasty. Yun nga lang, walang implementing law. At kung yan ay maiipasa ng ating Kongreso sa ngayon, that may be a good start. That may be a good start. Parang confidence building measure, DJ Chacha. Oo. Kung sinasabi niyo po ngayon now is not the right time para amyendahan yung ating konstitusyon dahil may posibilidad na yung term extension ang mabuksan kung babaguhin man po yan, ngayon na nasa bicameral pa po tayo, anong solusyon para sa ating mga Pilipino para kung kahit papaano naman mabawasan ang kupit nitong mga ito? Alam naman nating meron 'di ba? Oo, hindi na wag na natin itanggi yan. May kupit talaga sila even before pa lumabas po itong flood control issue. Mas lumala lang talaga. Kaya nagkaganito na tayo ngayon. So ano pwede po nating gawin? Meron ba tayong pwedeng iba pang solusyon kung hindi pa tayo mag-unicameral sa ngayon? Alam mo yung korupsyon, no, whether bicameral, unicameral, no, babalik ako doon sa usapan namin ni Ted kanina, no. Hindi naman yung form of government, hindi naman yung whether unicameral o bicameral tayo, yung mga tao alam mo yon, yung kahit nga doon sa barangay level may sus ko, alam mo naman yung di ba? Hindi ko alam kung bakit naging ganun. Parang kultura na ba natin ang korupsyon, no? Hindi ako naniniwala na ganun tayo as a people I just don't want to accept that. No?
Otherwise, if I believe na ganun tayo, I would have long migrated elsewhere. You know what I'm saying? Opo. Opo. Sige. So, Dean, salamat muli na marami at sa uulitin po. Salamat na marami, Dean. Maraming salamat to kayong Ted and Diday Chacha for the invitation. Thank you. Dean ng San Sebastian College of Law, Dean Ted Pastrana. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!